Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Filipino. Ngayon ay ating tatalakayin ang pangungusap at ang mga bahagi nito. Sa araling ito, iyong malalaman kung ano ang pangungusap at ang mga bahagi nito. Iyong matutukoy kung ang bahagi ng pangungusap ay simuno o naguri. Handa ka na ba? Ano ang pangungusap? Pangungusap o sentence sa Ingles ang tawag sa grupo o lupon ng mga salitang nagsasaad ng buo o kumpletong diwa. Ang pangungusap ay laging nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tamang bantas. Ang pangungusap ay may dalawang bahagi, ang simuno o paksa at ang panaguri. Ano ang simuno o paksa? Simuno o paksa o subject sa salitang Ingles ang tawag sa salita o grupo ng mga salitang pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay laging tinatandaan ng mga pantukoy na ang mga, sina. Ang simuno o paksa ay karaniwang pangalan o panghalip. Ano naman ang panaguri? Ang panaguri o predicate sa salitang Ingles ay salita o grupo ng mga salitang nagsasabi o naglalarawan tungkol sa paksa o simuno. Ito ay maaaring nagsasabi kung ano ang ginagawa o nangyayari sa paksa o simuno. Ang panaguri ay karaniwang pandiwa o mga salitang kilos o pang-uri, mga salitang naglalarawan. Ang simuno ay maaaring payak o buo. Gayon din ang panaguri. Maaari itong payak na panaguri o buong panaguri. Tandaan, ang simuno ay karaniwang pangalan at panghalip. Ang panaguri naman ay karaniwang pandiwa o salitang kilos at pang-uri o salitang naglalarawan. Halina at ating suriin ang mga pangungusap. Ang unang pangungusap, si Lay ay nagwawalis sa bakuran. Ating tukuyin kung alin ang payak na simuno, payak na panaguri, buong simuno, at buong panaguri. Muli, ating tatandaan na ang simuno ay karaniwang pangalan o panghalip. Ang panaguri naman ay karaniwang pandiwa o salitang kilos o pang-uri salitang naglalarawan. Handa na ba kayo? Ang payak na simuno sa pangungusap ay Lay at ito ay isang pangalan. Ang payak na panaguri naman ay nagwawalis at ito ay isang pandiwa o salitang kilos. Ang buong simuno ay si Lay. Kung inyong mapapansin, ito ay pinangunahan ng pantukoy na si. At ang buong panaguri naman ay nagwawalis sa bakuran. Narito naman ang ikalawang pangungusap. Ako ay masipag. Ang payak na simuno ay ako. Ako ay isang panghalip. Ang payak na panaguri naman ay masipag. Ang salitang masipag ay pang-uri o salitang naglalarawan. At ang buong simuno naman ay ako. At ang buong panaguri ay masipag. Narito naman ang susunod na pangungusap. Nagdidilig ng halaman ang magkapatid. Alin kaya ang payak na simuno? Tama, magkapatid. Alin naman ang payak na panaguri? Tama,
nagdidilig. Alin ang buong simuno? Ang buong simuno ay ang magkapatid. Alin naman ang buong panaguri? Magaling, nagdidilig ng halaman. Narito naman ang susunod na pangungusap. Sina Lance at Vince ay nagbibisikleta. Alin kaya ang payak na simuno? Magaling. Ang payak na simuno ay Lance at Vince. Alin naman ang payak na panaguri? Tama. Nagbibisikleta. Alin ang buong simuno? Magaling uli. Ang buong simuno ay sina Lance at Vince. At alin ang buong panaguri? Tumpak. Ang buong panaguri ay nagbibisikleta. Narito naman ang ating panghuling halimbawa ng pangungusap. Si Princess ay maganda. Alin ang payak na simuno? Ang payak na simuno ay Princess. Alin naman ang payak na panaguri? Ang payak na panaguri, maganda. Alin ang buong simuno? Ang buong simuno, si Princess. At alin ang buong panaguri? Ang buong panaguri ay maganda. Ating tandaan na ang pangungusap o sentence ang tawag sa grupo o lupon ng mga salitang nagsasaad ng buo o kumpletong diwa. Ito ay lagi nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tamang bantas. Ang pangungusap ay may dalawang bahagi, ang simuno o paksa at ang panaguri. Simuno o paksa o subject sa Ingles ang tawag sa salita o grupo ng mga salitang pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay laging tinatandaan ng mga pantukoy na ang mga, si, sina. At ito ay karaniwang pangalan o panghalip. Ang panaguri naman o predicate sa Ingles ay salita o grupo ng mga salitang nagsasabi o naglalarawan tungkol sa paksa o simuno. Ito ay maaaring nagsasabi kung ano ang ginagawa o nangyayari sa paksa o simuno. Ang panaguri ay karaniwang pandiwa o mga salitang kilos o pang-uri o mga salitang naglalarawan. Ang simuno o paksa ay maaaring payak o buo. Gayon din ang panaguri. Ito ay maaaring payak na panaguri o buong panaguri. Tukuyin kung simuno o panaguri ang mga nakasalungguhit na salita. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Ang mga mag-aaral ay nagsusulat ng kanilang aralin. Ang bahagi ng pangungusap ng mga salitang ang mga mag-aaral ay simuno o paksa. Masayang naglalaro ang mga magkakaibigan. Ang nakasalungguhit na mga salita ay ang mga magkakaibigan at ito ay simuno o paksa. Si Melissa ay naghuhugas ng mga plato. Ang mga nakasalungguhit na mga salita ay naghuhugas ng mga plato at ito ay panaguri.
Kami ay mamamasyal sa mall sa susunod na araw. Ang salitang may salungguhit ay kami, at ito ay simuno o paksa. Nagluluto ng hapunan sina nanay at ate. Ang mga salitang may salungguhit ay nagluluto ng hapunan, at ito ay panaguri. Sina tatay at nanay ay namimili ng mga pangregalo. Ang mga nakasalungguhit na salita ay sina tatay at nanay, at ito ay simuno o paksa. Sila ay gumagawa ng takdang aralin. Ang mga nakasalungguhit na salita ay gumagawa ng takdang aralin ay panaguri. Nagwalis at naglampaso ng sahig si Rowena. Ang mga nakasalungguhit na salita ay si Rowena, at ito ay simuno o paksa. Nagpa-practice ang mga bata. Ang mga salitang ang mga bata ay simuno. Sanayin ang sarili para maging mas mahusay. Ang mga salitang nakasalungguhit na ang sarili ay simuno. Makatutulong ang guro sa iyong pag-unlad. Ang mga salitang nakasalungguhit ay ang guro, at ito ay simuno. Sila ay nagkakaisa. Ang mga nakasalungguhit na ay nagkakaisa ay panaguri. Ang baby ay natutulog ng mahimbing. Ang mga nakasalungguhit na salita ay natutulog ng mahimbing, at ito ay panaguri. Salungguhitan ang buong simuno at ikahon ang payak na simuno. Halimbawa, ang mga bata ay masayang naglalaro. Ang buong simuno sa pangungusap ay ang mga bata, at ang payak na simuno naman ay bata. Si Lester ay nag-eensayo ng sayaw.
Ang buong simuno ay si Lester. Ang payak na simuno, Lester. Maagang gumising kanina ang magkapatid. Ang buong simuno, ang magkapatid. At ang payak na simuno naman ay magkapatid. Ang mga bisita ay dumating kagabi. Ang buong simuno, ang mga bisita. At ang payak na simuno, bisita. Ang ibon ay lumipad ng mataas. Ang buong simuno, ang ibon. Ang payak na simuno naman ay ibon. Ngayon naman ay salungguhitan ang buong panaguri at ikahon ang payak na panaguri. Halimbawa, ang mga bata ay naglalaro. Ang buong panaguri sa pangungusap ay naglalaro. At ang payak na panaguri, naglalaro. Namasyal sa Luneta sina Lolo at Lola. Ang buong panaguri ay namasyal sa Luneta at ang payak na panaguri naman ay namasyal. Bumili ng candy sina Maris at Kevin. Ang buong panaguri, bumili ng candy. At ang payak na panaguri, bumili. Si Lance ay nagsusulat ng takdang aralin. Ang buong panaguri ay nagsusulat ng takdang aralin. At ang payak na panaguri, nagsusulat. Ang mga bata ay nagsasayaw sa kanilang silid. Ang buong panaguri ay nagsasayaw sa kanilang silid. Ang payak na panaguri naman ay nagsasayaw. Tukuyin ang mga bahagi ng pangungusap. Isulat ang payak na simuno, payak na panaguri, buong simuno, at buong panaguri. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Si ate ay gumawa ng cake. Ang payak na simuno, ate. Payak na panaguri, gumawa. Buong simuno, si ate. Buong panaguri ay gumawa ng cake.
Gumising ng maaga si Annalisa. Ang payak na simuno, Annalisa. Payak na panaguri, gumising. Ang buong simuno, si Annalisa. At ang buong panaguri, gumising ng maaga. Tayo ay aalis bukas. Ang payak na simuno, tayo. Ang payak na panaguri, aalis. Ang buong simuno, tayo. Ang buong panaguri ay aalis bukas. Ang mga magsasaka ay nagtatanim ng palay. Ang payak na simuno, magsasaka. Ang payak na panaguri, nagtatanim. Ang buong simuno, ang mga magsasaka. At ang buong panaguri ay nagtatanim ng palay. Naglilinis ng silid si Connie. Ang payak na simuno, Connie. Ang payak na panaguri, naglilinis. Ang buong simuno, si Connie. Ang buong panaguri, naglilinis ng silid. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.